Hi guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Darren, ang maghatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Hello guys! Kumusta po yung lahat? Sana kahit gaano kagulo ang mundo or ang mga nangyayari sa mundo ngayon, ay sana okay kayo at safe kayo at sana masaya pa rin kayo kasi December na. At gusto ko lang po magpasalamat ulit sa mga nag-follow na po ng Pinoy Showbiz Trending channel. Maraming salamat po at sa mga casual lurkers po dyan na gustong-gustong nakikichika or nagle-lurk lang dito para lang maka-update sa mga latest trending sa showbiz happenings. Huwag po kayong mahihiyang mag-like, mag-subscribe, mag-comment at mag-share ng mga contents na ipapalabas ko. Kaya naman, kung ready na kayo sa mga latest trending sa showbiz happenings, simulan na natin. Trailer ng movie ni Judy Ann Santos na Espantajo inirelease na. Inirelease na nga ang trailer ng bagong movie ni Judy Ann Santos na Espantajo na kabilang nga ngayon sa MMFF 2024. Inilabas ito kamakailan lamang at habang pinapanood ko nga ang naturang trailer ay hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong matakot. To tell you honestly, yung mga balahibo ko tumayo. Kasi, ewan ko, pag wala ako sa mood manood ng horror, talagang natatakot ako kahit trailer pa lang yan. Sobrang nakakatakot siya. At yan nga ang i-expect natin sa movie ni Judy Ann Santos at ng Espantajo na gagawin niya sa mga viewers niya or sa mga moviegoers na manonood ng naturang pelikula. Ito ay tatakutin kayo sa araw mismo ng Christmas. Ito ay papalabas nga sa Christmas Day or sa December 25, 2024 at kabilang nga ang Espantajo or ang movie ni Judy Ann Santos na ito sa Metro Manila Film Festival 2024. At isa nga to sa ilan sa makakabangga ng ilan sa mga magagandang pelikulang talahoka ngayon sa MMFF. Ayon nga sa mga nababasa ko ay ang kwento nga ng Espantajo ay hindi pa masyadong klaro pero may mga hints ngayon na na-share nga online na ito ay isang kwento ng isang pamilya at ang kanilang mga sikreto. Habang pinapanood ko nga ang naturang trailer ay sobrang ang nakakatakot din. Kasi dito mo makikita ngayon yung versatility ngayon ni Judy Ann Santos. Well, of course, Judy Ann Santos acting skills unquestionable. Sobrang galing talaga ni Judy Ann Santos. Ang dami na niyang accolades behind her back or under her belt. So wala nang question ngayon sa acting prowess ni Judy Ann Santos. At sinasabi ng mga taong magbabag home ng Best Actress sa naturang MMFF. Pero yan ang antabayanan natin. Ilan nga sa mga makakasama ni Judy Ann Santos sa naturang pelikula ay walang iba kundi ang ilan sa mga batikang artista sa Philippine showbiz industry. At isa nga dyan si Lorna Tolentino, Chada Romero, JC Santos, Mon Confiado, Nico Antonio, Donna Cariaga, Janice De Belen at si Eugene Domingo na kabilang din sa pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Inaabangan nga ang pelikulang ito ni Judy Ann Santos ng kanyang mga fans at sa mga naniniwala sa kanya. At kung maalala nyo ay ilan na rin sa mga pelikulang ginawa ni Judy Ann Santos ay may kaparehang tema or nasa horror genre. Isa nga sa mga tumataka ng mga proyektong horror ni Judy Ann Santos ay walang iba kundi ang Ouija at ang Kulam na talaga nga namang nagpatakot sa ating lahat noong kabataan natin or noong kabataan ko. Sobrang natakot ako kasi sobrang ganda ng mga kwentong ito, lalo na yung Kulam. Sobrang grabe kasi kambal sila doon. Basta kung hindi nyo pa napapanood, ay hanapin nyo na siya at panoorin nyo at sobrang ganda at don't expect less of Judy Ann Santos portrayal ngayon sa Espantajo kasi alam naman natin na bibigyan tayo ng napakagandang proyekto at napakagandang movie at acting prowess ng Judy Ann Santos sa bago niyang pelikulang Espantajo. Kung isa nga kayo katulad ko na curious kung anong ibig sabihin ng Espantajo ay ang Espantajo, it's a new word for me. Ay sinearch ko siya online at ang ibig sabihin ng Espantajo ay scarecrow. So, scarecrow, tatakutin lahat ng mga viewers ni Judy Ann Santos ngayon sa kanyang bagong pelikulang ipapalabas sa MMFF. Kaya naman sa mga fans ni Judy Ann Santos at sa lahat ng mga viewers na nag-aabang ng Espantajo, huwag niyo pong kakaligtaang panoorin ang Espantajo sa MMFF sa December 25. Charlene San Pedro, isa sa mga pinarangalan na loyalty awardee
awardee sa katatapos lamang ng Star Magic Christmas Ball 2024. Katatapos nga lang ng annual Star Magic Christmas Ball noong nakaraang araw, hindi ko sure kung Sabado naganapa ang naturang Christmas Ball, pero pinarangalan nga si Charlene San Pedro ng Loyalty Awardee sa kanyang 20 years bilang artist ng Star Magic. Kamantakin nyo yan, 20 years na siya artista mula nung pagkabata natin or mula nung pagkabata ko. Nasusubaybay na natin si Charlene San Pedro at una nga nating nakita si Charlene San Pedro noong nag-join siya sa Star Circle Quest Kids at kasama nga niyang napangarangalan sa naturang award na ito si CJ Navato at si Nash Aguas. Nakasama rin niya sa Star Circle Quest Kids at ang pinaka-paborito nating gag show noon na Gowin Bolilit. At ang award nga to na binigay kay Charlene San Pedro ay ikinagalak or pinagbunyi ng kanyang mga fans at avid supporters. Kahit ganun pa man ay ilan sa mga netizens ang nagsabing sa 20 years ni Charlene ay sana naman ay mas madami pa siyang projects na magawa at mas gawing big star pa siya ng Star Magic. Pero ayon naman sa mga nakapanood ng Star Magic Christmas Ball 2024 ay nagbigay nga naman ng sagot or kasagutan or ng speech si Charlene na pwedeng makasagot kung bakit hindi nga siya nabibigyan pa ng mga projects sa mga nakaraang taon. At ayon nga sa speech ni Charlene ay pinagsasabay niya ang kanyang school at may isang mundo pa si Charlene na ginagalawan ngayon at yan nga ang gaming world. Kung avid fan ka or supporter ni Charlene San Pedro ay makikita mo ang naturang actress or artist na laging active ngayon sa social media, lalong-lalo na sa TikTok, at ang mga content niya habang nagla-live ay naglalaro. Isa nga ang gaming world ngayon na ginagalawan ni Charlene San Pedro at sa lahat ng mga supporters ni Charlene San Pedro ay makikita niyong sobrang galing din naman at sobrang invested ang naturang aktres sa kanyang ginagawa at pinapakita sa kanyang mga live lagi. Pero kahit ganun pa man, ang ilan sa mga fans ni Charlene San Pedro or ang kanyang mga supporters ay nag-aantay pa rin na bumalik siya sa pag-arte at makatanggap nga naman ng ilan sa mga magagandang proyektong possible na magawa niya sa kanyang pagiging artista. At kahit ako nga ay nag-aantay pa rin ako ng magandang proyektong ibibigay kay Charlene San Pedro pag nag-decide na siyang bumalik sa pag-arte, dahil nakita nga natin kung gaano kagaling ang isang Charlene San Pedro mula nung bata pa siya hanggang nung naging dalaga na. Kaya naman sa mga fans ni Charlene San Pedro ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa or don't lose hope, kasi Charlene San Pedro is just taking her time. May ibang mundo lang siyang ginagalawan at the moment at alam nating babalik at babalik pa rin siya sa mundo ng pag-aartista or sa mundo ng acting. Samantalang nag-viral nga ang ilan sa mga snippets ng naturang Star Magic Christmas Ball 2024 dahil nga ilan sa mga artistang dumalo or ilan sa mga Star Magic artists na dumalo sa naturang ball ay talagang naggumawa ng ingay sa social media. At isa nga dyan ay walang iba kundi si Angeline Quinto na nag-alam Mariah Carey sa kanyang kasuotan at sa kanyang mukha. Ginaya nga ni Angeline Quinto si Mariah Carey sa kanyang kasuotan noong nakaraang Star Magic Christmas Ball at talagang pinag-usapan din siya talaga sa social media at sinasabing isa talaga siyang babaeng bakla. Isa nga talaga siyang babaeng bakla at talagang todo suporta ang mga fans at ang mga netizens sa kanyang ginawang pasabog nga sa Star Magic Ball 2024. Ilan pa nga sa mga fans ay talagang nagustuhan na si Angeline Quinto mula pa nung portrayal niya sa isang character sa Four Sisters in a Wedding at sa Beauty and the Bottle at Beauty and the Bottle. Nakita na ng mga netizens ang pagiging babaeng bakla ni Angeline Quinto na minahal naman ng halos lahat ng mga netizens. At ilan pa nga sa mga awards na binigay sa mga Star Magic artists ay ang mga sumusunod. Pinarangalan din si Gerald Anderson ng Star Magic Valor Awardee at ang Breakthrough Love Team of the Year ng Star Magic ay walang iba kundi ang love team na Maton or si Maris Racal at si Anthony Jennings.
at binigyang pugay din ng Metro at ng Star Magic Ball ang Best Dressed of the Night na walang iba kundi si Joshua Garcia at si Jane Oinesa. At binigyan ding parangal ang Bini bilang Breakthrough Artist of the Year. At may dalawang awards nga na talagang nag-usapan din sa internet. At ito nga ay ang Star Magic Record-Breaking Cinema King and Cinema Queen. At ang mga nanalo nga sa kategoryang ito or ang award nga na ito ay binigay walang iba kundi kay Joshua Garcia sa kanyang pelikulang Unhappy for You. Nakasama niya ang leading lady niya at ang ex niya na si Julia Barreto. At ang nakakuha nga ng Star Magic Record-Breaking Cinema Queen ay walang iba kundi si Catherine Bernardo na ngayon nga ay sobrang busy pa rin sa pagpopromote ng kanyang pelikulang Hello, Love Again kasama si Alden Richards all over the world. At sa lukuyan nga ang naturang pelikula ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards ay nasa more than 1 billion na ang ticket sales worldwide. Kamakailan nga ay naitala na ang Hello, Love Again ay mayroon ng 400 million international gross across 4 markets. That's as of November 2025. At ito pa ay madadagdagan na sa mga darating na araw. At isa na nga ang pelikula ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo ay ang kinikilala na ngayon na highest grossing film of all time sa Philippine cinema. At congratulations nga sa Alden Richards and Catherine Bernardo. At sa lahat, wow, parang kilala. Pero alam naman natin na hindi pa tapos ang mga showings at expected nating tataas pa ang gross net or gross or kita ng naturang pelikula sa mga susunod na araw. Nadine Lustre, Best Actress sa PMPC Star Awards for Movies 2024. Nanalo nga ulit si Nadine Lustre bilang Best Actress sa nakaraang PMPC Star Awards for Movies 2024 sa kanyang movie na Deleter. Ang naturang movie nga or ang Deleter nga ay ipinilabas pa noong 2022 at ang kwento ng Deleter ay isa siyang online content moderator kung saan siya ang nagdidelita ng mga hindi nararapat na ipalabas na content online. At kung hindi nyo pa napapanood ay panoorin nyo ito kasi horror film siya. Nakita nga ng PMPC ang kagalingan ni Nadine Lustre sa naturang pelikula kaya naman siya ang hinirang na Best Actress ngayon sa PMPC Star Awards for Movies ng 2024. 7 Best Actress na nga ang awards ng naturang aktres at kabilang sa mga awards na to ay walang iba kundi ang Asian Academy Creative Awards, FAMAS na 2 beses siya nanalo, Gawad Orion Award, MMFF Best Actress Award, at Young Critics Circle Best Actress Award. At sobrang grabe na nga ang dami ng Best Actress Awards ni Nadine Lustre at unstoppable talaga ang kanyang pagbibigay ng magagandang proyekto ngayong taon dahil nga kabilang din ang magandang pelikula na Uninvited sa Metro Manila Film Festival na isa rin sa mga sinasabi ng mga tao na magbabag ng ilan sa mga awards sa naturang Gabi ng Parangala ng Metro Manila Film Festival. Sobrang daming ang early Christmas gifts ang natatanggap ngayon ni Nadine Lustre dahil nga una, kabilang ang kanyang pelikulang Uninvited sa MMFF at ngayon naman ay na-awardan siya ng Best Actress sa PMPC Awards. At kamakailan nga ay inilaunch ang eyewear products or eyewear business ni Nadine Lustre in collaboration with Vision Express UK na 9 Lives. At sa naturang launch nga ng eyewear ay nagpakitang gilas ulit ang naturang aktres sa pagsasayaw. At ito nga ang ilan sa mga video nga naging trending online. Isa pang video ang nag-trending kamakailan lang noong ginaganap nga ang launch ng 9 Lives or ng eyewear business ni Nadine Lustre ay ang pagtutwerk ng naturang aktres at pinagkaguluhan nga at naging trending nga rin ito online at sa mga hindi pa nakapanood, ito ang naturang video na yun.
Sobrang booked and busy nga ang career ni Nadine Lustre ngayong patapos na ang taon at magiging busy pa rin siya hanggang New Year dahil nga habang nag-air pa or habang showing pa ang kanilang pelikulang Uninvited ay magiging busy pa rin sila sa pagpopromote ng naturang pelikula. At madaming ang nagsasabi na hindi bibiguin ni Nadine Lustre ang kanyang mga fans at manonood ng MMFF sa kanilang pelikulang Uninvited dahil sa thriller pa nga lang ay nakita na natin kung gaano kagaling ang pagganap ni Nadine Lustre sa pelikulang ito. At sa mga fans ni Nadine Lustre, subaybayan nyo lang ang ilan pa sa mga pasabog sa career ni Nadine Lustre at suportahan nyo lang siya. At yan nga guys ang ilan sa mga trending sa showbiz happenings. At kung gusto nyo ng mga ganitong content or gusto nyo lang maging updated sa ilan sa mga trending sa showbiz happenings ay huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share ng video ito. At kaya naman, kita-kits po ulit tayo sa susunod ha. Ako nga po pala ulit si Daryl ang maghatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings at ito ang Pinoy Showbiz Trending.